So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, imbis na impeachment lang yung problema ni Vice President Sara Duterte, abay ngayon, nadagdagan pa. Double kill, mga minamahal. Oh, sabi dito sa balita ng GMA News, NBI, inirekomendang kasuhan si Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung patuloy pa na madidelay, mga minamahal, yung impeachment, abay baka maidagdag na rin po ito doon sa article of impeachment. Imbes na 7, magiging 8 na. So, National Bureau of Investigation, inirekomendang kasuhan si Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni NBI Director Santiago, "We have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President." At saka kung matatandaan din yung mga minamahal, si VP Sara Duterte, pinatawag na yan ng National Bureau of Investigation. If I am not mistaken, December 11, I think. Pero, hindi dumalo. Hindi sumipot itong si VP Sara Duterte. Like, mapapasabi ka na lang na may grave threat ba sa buhay mo? I mean, may threat ba talaga sa buhay mo? Nagsasabi ba ng totoo si Vice President Sara Duterte? Kasi, imagine nyo sinasabi niya na nag-hire siya ng killers para ipapatay daw si PBBM, ipapatay daw si First Lady Araneta Marcos, and our Speaker of the House, which is itong si House Speaker Martin Romualdez. Ipapapatay niya daw po once na siya daw po ay namatay. Nag-hire na daw po siya ng killers. Kasi ang kwento niya, may threat daw po sa kanyang buhay. Which is, kung may threat sa iyong buhay, di ba, abogado ka pa man din. Ikaw na mismo ang nagsabi, mga minamahal, na kapag nasa katwiran, di ba, huwag kang matakot sa batas. So ngayon, ito yung nakakapagtaka. Abogado, itong si VP Sara Duterte, pero hindi natin nakita yung kilos abogado niya doon sa part na yon. Tama ba na kapag meron kang threat sa buhay mo, ang gagawin mo, iti-threat mo din sila pabalik? Which is, hindi mo pa nga sure, wala ka pang finalization, kung sila PBBM nga ba ang nag-threat sa'yo. Diba, unang-una, kailangan mo itong i-report sa police, sa NBI, or kung saan pa mang institusyon yan para magkaroon ka ng proteksyon sa sarili mo. Dapat yan yung una mong ginawa kasi bilang abogado, diba, inaan mo sa due process. Una, strike na yon, mga minamahal. May threat sa buhay mo pero inuna mo pang pumutak sa social media kaysa ireklamo, kaysa dumulog sa mga himpilan na makakatulong sa problema mo. Pangalawa, meron kang napakadaming bodyguard. Humigit kumulang 300 plus na lang ngayon. Kasi dati 400 plus, di ba? 300 plus. Ni isa, wala man lang nakaalam na meron threat sa buhay mo. So, ano yung silbi ng mga bodyguards mo? Di ba? Nagigets ninyo mga minamahal, ano yung silbi ng mga bodyguards mo kung ikaw mismo hindi ka nila kayang ipagtanggol, hindi ka nila kayang protektahan, or else, baka gawa-gawa mo lamang, di ba mga minamahal, ang mga accusation mo. Nagigets ninyo ako, mga minamahal? Oh, kaya nga sabi ko, napaka-strike nito, red flag, yung sinabi ni VP Sara. Pangatlo, mga minamahal, kapag may threat ba sa buhay mo, instead na mag-report ka, ang gagawin mo, magmumura ka na lang dyan sa social media at saka hindi mo pa sinabi kung kailan naganap yung threat. Diba nagigets ninyo, mga minamahal? Inuna mo pa yung pagmumura sa social media kaysa sabihin kung kailan ka ba tinref. Diba? O, una, sinokmed niya, mga minamahal, instead na mag-report. Diba? Tapos, walang alam yung VSPG niya, red flag din yun. Tapos, hindi din natin alam kung kailan nangyari yung threat, kung saan nangyari yung threat, bakit ka tinref, ano yung reason, di ba? Ang daming red flag. Na nung pinatawag, si VP Sara Duterte, instead sana na dumalo siya para na matulungan ng National Bureau of Investigation, hindi siya dumalo. So, meaning, mga minamahal, mapapansin ninyo na gumagawa lamang ng issue itong si VP Sara Duterte.
kung bago dumating yung impeachment, mga minamahal, hindi pa nakapag-decide ang National Bureau of Investigation, ngayon nag-decide na ang NBI na recommended nila nakasuhan si VP Sara sa umano'y pagbabanta sa Pangulo. At yan din po yung nakalagay sa article of impeachment, which is dininay ni VP Sara Duterte na wala daw siyang ginawang pagtitreat. Pakinggan ninyo to, mga minamahal, ha. Ito. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Okay. Sinabi niya, hindi niya daw sinabi. Paano to, mga minamahal, pag pinarinig natin sa inyo? Ngayon, sino ba yung sinungaling? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh. Di ba ang linaw? Nagigets ninyo, mga minamahal? Sobrang linaw. Napakalinaw ng sinabi ni VP Sara Duterte na tinreth niya nga ang presidente. Diba? Tapos bigla niyang i-deny na, I did not make an assassination threat to the president. Sila na nagsabi niyan. Sila na nagsabi may assassin, may gunman. Ano yung sinabi mo? Di ba kaya nga nagtataka ako na bakit parang ang bilis nilang mag-threat sa isang tao, like isang utos lang, okay. Miyembro ka ba ng Davao Mafia? I'm just asking. Di ba kasi bakit parang ang bilis lang sa kanila ng mga ganyang klaseng bagay? Mag-threat? Ibig sabihin, meron kayong circle na kung saan may inutos ka, boom. Di ba? Wala na. Yung taong, kung sakali mang sino man yung pinag-uutos ninyo. Nagigets ninyo, mga minamahal, nakakaloka. Totoo ba yung Davao Mafia? Totoo ba yung Davao Death Squad? Well, kung sa bagay, si Digong na din mismo nagsabi na totoo yung DDS. Pero yung punto natin dito, di ba sobrang bilis niyang mag-threat, like parang Pangulo na supposedly, ikaw dapat ang nagtatanggol sa ating presidente kasi ikaw yung magiging presidente kapag ang ating presidente ay nawala. Dahil nagigets ninyo? Kaya nga hindi sa akin bago kung natanggal sa National Security Council itong si VP Sara Duterte. Kasi supposedly, ikaw yung magtatanggol sa presidente. And bakit ikaw pa yung nagtitreat sa ating gobyerno? Diba? Well, madami naman na reason kung bakit siya tinanggal sa National Security Council na yan. Dahil unang-una, you know, mga minamahal, yung patungkol nga po dito sa issue ng China, West Philippine Sea, about sa ating security, seguridad ng bansa Pilipinas. And we all know na hindi natin mukhang mapagkakatiwalaan itong si Vice President Sara Duterte. So, deserve niya na matanggal sa pwesto. Pero anyway, mga minamahal, dapat sampahan din to ni PBBM kasi nag-decide ng ang NBI. May findings na sila. So kapag sinampahan, Diyos ko, criminal case to. Dati, impeachment lang. Ngayon, palala ng palala. Criminal case. Dati, impeachment, di ba? Which is na-impeach na nga. Huhusgahan na lang siya kung gigilty ba to or i-acquit. Paano kapag tumagal pa, mga minamahal? Meaning, baka pwede pa itong i-intact sa article of impeachment kasi may judgment ng NBI. Yeah? Kailangan niyang sagutin to. Nako po, tay tayo dyan, mga minamahal. Tay tayo dyan. Diba? Nakakalok. Alright, sige. Si Sara din yung gumagawa ng problema niya eh. Hayaan niya yan, choice niya yan.
Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, like and share. Ingat mga kababayan.